Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Alam niyo po ba, mga tagapanood, na isang pag-atake pa lang o isang depensa pa lang ni Atty. Kaufman, legal and defense lawyer po ni Tatay Digong diyan sa ICC, laban po doon sa mga kaso niya o ikinaso sa kanya na AJK di umano noong kanyang panahon sa panunungkulan bilang Pangulo po ng ating bansa. At eto nga po mga tagapanood, biglang kamot ulo po ata si Atty. Conte, isang ICC representative or counsel na ng ICC po dito sa ating bansa at isa rin po sa mga attorney ng mga makakaliwang grupo o tinagurian pong mga terorista dito sa ating bansa na CPP, NPA, NDF. Sila po yung masugid na kumakalap ng sinasabi nilang mga nabiktima di umano ng AJK ni Tatay Digong Duterte. Dahil ang ginawa lang naman po ni Atty. Kaufman, sabi niya na kailangan magpresenta ng legal documents, ID, pagkakakilanlan yung mga taong nag-aakusa po kay Tatay Digong Duterte. Diba? At syempre, kailangan nila ng passport para makapunta doon sa The Hague, Netherlands. Yun po yung inaalmahan ni Conte ngayon, mga tagapanood, dahil sabi niya, ang pagkakaroon daw ng passport ay para lang daw po yan sa mayaman. Naku naman po. Kaya pala ng ibang bansa, ang mga OFW natin nakakuha ng passport dahil mayayaman po sila, mga tagapanood. Kaya naman wag na nating patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito. At ang video po na gagawa natin ng reaction ay galing po sa channel ni Showbiz Picadoro. Lalagay ko po yung link ng channel niya sa description. Bisitahin po at pakisubscribe din po. Kaya naman wag na nating patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Let's do this! Unang move pa lang ng defense panel ni former President Duterte sa ICC, umiyak at nasaktan agad ang kampo ni Atty. Conte at iba pa nitong kasamang abogado. Kamailan, nagpakita si Atty. Conte ng mga peking biktima ng war on drugs ni Duterte, partikular na nga daw si Aling Sheila, at nang mabisto ay tinatakot nito ang netizens na rumesbak kay Aling Sheila. Umabot pa nga sa punto na nagdemanda daw sila, subalit ang hindi nila inaasahan na gamit ito ng mga abogado ni Tatay Digong laban din sa kanila. Humihiling kasi ng valid ID at passport ang kampo ng defense ni FPRRD para nga naman maiwasan magkaroon o maulit muli na may peking witness na maging witness sa ICC. Ayon kasi sa ulat ay, ang pag-aatas ng mga pasaporte mula sa mga biktima ng war on drugs ay isa daw matinding kawalan ng hustisya. Nanawagan kasi ang mga abogadong kumakatawan sa mga biktima ng drug war sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanilang panukala na kailanganin ng mga ID o kasalukuyang Philippine passport bilang pagkakakilanlan sa mga lalahok sa isinasagawang proceedings sa International Criminal Court. Ang abogado ng depensa na si Nicholas Kaufman, sa kanyang paghaharap noong April 7, ay nagsabi na ang ICC Pre-Trial Chamber na humahawak sa mga paglilitis ay dapat igiit ang paggawa ng isang national card ng pagkakakilanlan at o isang pasaporte na naglalaman ng isang napapanahon na litrato. Sa kawalan ng ganoon, dapat aniyang magpatibay ang Kamara ng isang sistemang naglilimita sa mga dokumentong maaaring tanggapin upang matukoy ang mga biktima ng drug war. Sa isang pahayag na ipinadala sa media, inilarawan ng Accredited Counsel ng ICC at Chairperson ng Center Law Philippines na si Joel Butuyan ang mga obserbasyon na inihain ni Kaufman na mula sa isang taong halatang walang kaalaman sa sitwasyon ng Pilipinas. Ang uri ng mga ID na hinihingi ni Mr. Kaufman ay mga dokumento na badge ng kayamanan at pribilehiyo sa Pilipinas. Hindi ito magagamit ng mga biktima na lumulubog sa kahirapan at bumubuo sa napakaraming mga tao na pinatay ng kanyang kliyente, aniya ni Butuyan. Sinabi ni Kaufman na ang paglilimita sa hanay ng mga tinatanggap na dokumento ng pagkakakilanlan ay nagpapahusay sa pagiging maaasahan ng proseso ng pag-verify ng pagkakakilanlan at makabuluhang binabawasan ang panganib ng panloloko. Ngunit para kay Butuyan, nabigo ang naturang panukala na kilalanin na ang mga biktima ay nagmula sa pinakamahirap na kadalasang walang mga pasaporte, lisensya sa pagmamaneho at iba pang dokumento ng pagkakakilanlan. Ang mga pamilya ng mga biktima ay nawalan na ng mga mahal sa buhay.
para tanggihan silang kilalanin bilang mga biktima ng mamamatay tao na si Ginoong Duterte, dahil sa kakulangan nila ng mga ID na inisyu ng gobyerno, ay paulit-ulit silang magdusa ng matinding kawalang katarungan, dagdag pa niya. Yung mayayaman lang ang may kayang pasaporte, kaya hindi niya, Kaufman, aware sa sitwasyon. Gayunpaman, mukhang unang move pa lang daw ng lawyer ni Tatay Digong ay tinamaan na agad ang kampo ni Conti. Tanong kasi ng mga netizens paano sila makakarating sa ICC kung walang passport, pag sinasabing EJK victim ba exempted na sa mga ID at passport. Kaya naman lumabas na katawa-tawa itong sina Attorney Conti sa publiko. Yan tayo eh. Kung magsalita tong aso ni Conte, kala mo talaga, nakita niyang kumalabit ng gatilyo si Tatay Digong Duterte para matawag niyang mamamatay tao. Baka nakakalimutan nyo, kayong mga CPP, NPA, NDF, kayo yung mas maraming napatay kahit mga inosente, pinagpapatay ninyo. Basta kalaban ninyo sa inyong hanay. Yan po yung katotohanan dyan. Pagmumukha pa lang yan, itinabi pa kay Atty. Kaufman, no? Yung may tsura niyan. Tsura pala mukha nang hindi papahuli ng buhay, mga tagapanood eh. Pero kidding aside, di ba, nakahanap nga kayo ng sabi nyo 30,000 na biktima ng AJK. Sa 30,000 po ba yun, mga tagapanood, na sinasabi nilang biktima di umano ng AJK nila na walang hustisya na nangyari? Lahat yun 30,000? Walang ID? Walang kakayahang kumuha ng pasaporte? Lahat po yun? Mga tagapanood, sa 30,000 na yun ha? Lahat yun hindi kaya? Napaka-imposible naman po nun. Di ba? Mas okay nga po yun eh kung wala kayong tinatago at kung totoong tao yung mga sinasabi ninyo na biktima ng sinasabi nilang AJKD umano, dapat ipakita nila yung identity niyan. May mga ID dapat yan. Kung totoong tao sila, mga tagapanood. Hindi naman ako naniniwala doon pinakamahirap sa pinakamahirap. Walang ID yan. Huwag tayong maglokohan. 'Di ba? Laking kalye din kami. Katulad ako, laking kalye din ako. Ang dami kong mga kapitbahay dito na nagbabasura lang, na gumagawa lang ng uling. Pero may mga ID sila. Nakakapila nga ng ayuda eh. Oh, makakakuha ka ba ng ayuda sa panahon ngayon kung wala kang ID? Kalokohan naman na itong mga to. Ang ano lang po talaga dyan, sa katotohanan lang po dyan mga tagapanood, kaya hindi nila kaya mag-provide ng mga ID na to kasi wala naman po talaga totoong biktima na kaya nilang iharap. Yun po yung katotohanan dyan. Sila-sila lang din po yan mga tagapanood. Kung hindi nila ginawa yung pagpipresenta ng mga peking biktima ng AJK na yan, lalo na po yan, si Aling Sheila, makakaisip ba si Atty. Kaufman na ganito yung gawin? Diba? Bintang kayo ng bintang, labas kayo ng labas ng mga na biktima di umano, pero pag hinanapan ng pagkakakilanlan yung mga tao na yan, sasabihin nyo, mahirap sa mahirap yan, hindi mo alam ang sistema ng Pilipinas. What? Diba ba? Sure na sure kayo na nabiktima yan, pero walang pagkakakilanlan, hindi nyo kayang ibigay yung pagkatao niyan, hindi nyo kayang kuhaan ng ID. Di po ba? Bakit ang kinikita nyo, gamitin nyo yung pera nyo. Totoong nagmamalasakit kayo sa sinasabi nyong biktima ng AJK, eh di kayo ang mag-provide ng ID at passport nila. Tuloy na po natin yung video mga tagapanood. Ayun nga sa komento ng ilang netizens ay, ayon sa piskal na si Attorney Darwin Cañete ay, you file in an international court which require international standards of evidence to convict. Ano akala nyo, idadaan lang sa kwento at iyak yung kaso, sos. Ayon naman sa Vote PH ay, hahaha, kaya yan i-provide ng gobyerno. Private plane nga pre-provide yan pa. Paano naman naging injustice ang pag-identify sa complainant? Saka kayo ang pilit na doon sa ICC ayaw nyo sampahan ng kaso dito, di lumipad kayo ngayon doon. Kinidnap nyo nga yung matanda eh. Saan ang injustice, kung lalabas ka ng bansa going to another country need mo ng passport or visa para makapasok ka sa bansang gusto mong puntahan, huwag ninyong gawing tanga ang mga tao. Payback time. Kinakabahan na ba, at nabubuking na ba? Ibigay ninyo ang hinihingi kung talagang biktima o kaanak kayo ng biktima. Walang ikabahala sa pagkuha ng passport para makapunta kayo ng Netherlands. Ano ang kinatatakutan ng lawyers ng umano'y war on drugs victims? Takot sila ma-verify ang mga umano'y family victims ng war on drugs kasi hindi totoong victim sila ng war on drugs, mga tanim victims, lol.
Anyway, ano ba ang mahirap sa pagkuha ng ID, passport at iba pa kung nakaya nga nilang kumuha ng bank account ni FPRRD, police reports, medico legal, at iba pang ebidensya na mahirap kunin kahit mga senador. Bakit hindi sila magpatulong kay Representative Benny Abante, ang pangalang ibinigay ni Secretary Boyeng Remulla kina Senator Amy Marcos at Bato de la Rosa nang matanong sila kung sino ang tumulong sa mga ICC na nasa Pilipinas para makakuha ng ebidensya noong October 2024. Total, nagkampi-kampihan na rin naman kayo. Lubos-lubusin na ninyo. Tulungan na po nila yan. Tulungan na ni Abante yan, ang mga kongresista yan, ng mga nila Senator Chess Escudero, ni Madam Lisa, ni Romualdez, si PBBM, lahat na sila. Tulungan na po nila, bigyan ng idea. Doon din naman papunta yan. Binigay nyo nga yung information ni Tatay Digong Duterte. 'Di ba? Sa ICC, nagawa nga po nila 'yun. Magagawa rin po nila 'yan. Magagawa rin po nilang i-provide yan na sila na lang din po, mga tagapanood. Kasi yun naman talaga yung gusto nilang gawin. Pabagsakin si Duterte, kasuhan si Duterte. Yan na, gawin na po nila. Lahat ng makakaya nila, i-provide na rin po nila yan. Ba't sila natatakot na mag-provide ng mga ID at gastusan nyo mga yan? 'Di ba? Aeroplano nga, nagastusan po nila. Ba? Patawag po sila ng paulit-ulit na hearing. Gastos din po ng gobyerno yan. Lubos-lubusin na nila yan. Gastusan na din po ng gobyerno yung mga ID ng mga 30,000 na yan na biktima ng AJK. Dalhin po nila lahat yung pamilya na yan doon sa Netherlands, sa ICC, para humarap sa husgado. Yun na lang po ang gawin nila. Huwag na po nilang pansinin yung mga nagugutom ng Pilipino rito. Total, ang totoong hangarin naman nila talaga pabagsakin yung mga Duterte at mawala sa landasin nila yung kumakalaban po sa kanila. Kaya gawin na po nila yan. Total, bistadong-bistado at hayagan naman po yung kanilang pinagagawa sa taong bayan. Kaya lubos-lubusin na po nila. So lagi pong tatandaan dyan, lalo-lalo na ng mga tansong talangka. Ito'y komento, opinion lang, wala pong personalan. At lagi rin pong tatandaan, lalo-lalo na po ng mga tansong talangka dyan, na kahit na anong gawin nyo pong pabagsakin ng mga Duterte, still Duterte pa rin po hanggang sa dulo. Both straight, PDP laban. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi.